So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mukhang lumalabas ngayon guys na parang binitrade ni Vice President Sara Duterte itong si Kibuloy. Kung hindi man po pinagtaksilan ng ating Vice Presidente, itong si Kibuloy, abay mukhang pinapamukha niya na mukhang itchapwera na. Itong si Kibuloy, mga minamahal, tuluyang wala na, itchapwera ka na, nandyan ka na sa kulungan eh. Tapos ka na naming gamitin, nakapag-benefits na kami sa'yo, diba? Ngayon, nawala ka ng kwenta, ngayon, nawala ka ng silbi, iniwan sa ere, itchapwera na, tapos naghanap na ng bago na pwede pong magamit ulit ng ating Vice Presidente. Naghanap naman po ulit ng panibagong makukupal itong si Sara Duterte. Aminin niya man sa hindi, pero yun talaga mga minamahal, yung point of view dyan. So ngayon, nakita nyo tong post na to? Yan, nakita niyan. Vice President Sara Duterte paid a courtesy call to Iglesia ni Cristo, INC Executive Minister Eduardo Manalo yesterday, October 2. Mga minamahal. Naalala nyo, si Lenny nga kinupal ni Sara, diba? Oh, tapos ngayon si Eduardo na naman. Mga kapatiran. Although wala namang sinabi dyan kasi alangan naman sabihin nila na nakikipag-partnership na itong si Sara Duterte. Pero ano pa ba yung muka ng picture na yan? Maaga ng pangangampanya. Alam nyo, kailangan talaga ni Sara Duterte yung mga maimpluwensyang grupo. O, sino-sino yung mga maimpluwensyang grupo? Nangunguna na dito yung opposition, which is sila Leni Robredo. So, itinaon ni Sara Duterte na makipag-meet and greet sa fiesta para, di ba masabi, para maiwas pusoy na sabihin na hindi niya sinadya si Leni Robredo. Pero ano yung point of view nun, mga minamahal? Mantakin nyo 2016, yung huli nilang pag-uusap. Kampanya yun. Yung nag-usap sila ng maayos. Tapos nung termino ng kanyang ama, hindi nila pinansin itong si Leni Robredo. Kinawawa, inalipusta, ginipit, inipit, diba? Ano pa yung ginawa nila kay Leni noon? Sobra-sobrang pagtatapya sa budget, pinagkakasya na lang ng OVP yun. Tapos tinawag niya pang fake VP, itong si former Vice President Leni Robredo, diba? Si Lutang, mga ganyan, mga minamahal, pinapalabas nilang may kabit. To the point na winasak nila yung pagkatao ni Leni Robredo. As in, wasak na wasak, mga minamahal. Tapos, ngayon, ang nangyari, dahil nga, tawag dito, hindi nasunod yung political will ng mga Duterte dito kay President Marcos dahil itong si PBBM may sariling pag-iisip. Hindi sinunod yung gusto ng mga Duterte, di ba? Ano yung nangyari? Ito na, nagkawatak-watak na ng dahil sa pera. Iba talaga, no? Pera is the root of evil. Diba? Money is the root of evil. Ngayon, na nakikita din ni Sara Duterte yung epekto ng kanyang pagiging bratinela kasi nahahalata, naghahanap ng kakampi. Una niyang nakita si Leni. Nililigawan niya. Diba, mga minamahal? Although, wala namang sinabi na nag-usap sila sa politika, pero what does it mean? Yung pagkikita nila, mga minamahal, doon sa Legazpi. Ay, di. Doon sa Bicol. Sorry. Diba? So, anong ibig sabihin ng pagkikita ni Leni at ni Sara Duterte? Although, sasabihin nyo, hindi, nagkita lang naman sila, wala namang pinag-usapang politika. Oo, wala. Pero ano yung ibig sabihin nun? Diba? Na noon hindi mo pinapansin, tapos ngayon, bigla-bigla mo na lang kakausapin. Diba, mga minamahal, magtataka kayo dyan. Tapos ngayon, ito, kasi si Kibuloy wala na eh. Diba? Nakulong na si Kibuloy. Wala nang sense si Kibuloy. Tapos na nilang gamitin. Diba? Tapos na nilang mapakinabangan. Ngayon naman, ang panibago nilang binibiktima, si Eduardo Manalo ng INC. So ngayon, ano yung sabi dito? Basahin natin ulit
Vice President Sara Duterte paid, o kumbaga siya mismo yung nakipag-collab, o paid a courtesy call the Iglesia ni Cristo, Executive Minister Edward Manalo, yesterday, October 2. During their meeting, VP Sara expressed her gratitude for the INC humanitarian effort during disaster in the country. Madali lang naman sabihin na, ay pumunta ako dyan kasi generate ko sila, nagpasalamat ako, I am very thankful, lalo pat sinuportahan din nila ako nung nakaraang halalan. Di ba mga minamahal? Pwede niyang sabihin ganun. Pero, kahit wala din silang napag-usapang politika, ano naman yung ibig sabihin nito? Di ba mga minamahal, imposible naman, ay hindi nakipagkita lang yan dahil na-miss niya si Eduardo Manalo. Hindi yun ganun. Hindi yun ganun mga minamahal. Nangangampanya na yan. Sumisinghot na yan ng boto. 'Di ba? Kasi malapit na yung 2028 at ano na din ngayon, campaign period na din ngayon mga minamahal. 'Di ba? So nag-iipon na sila ng sandatahang lakas. At saka ito lang yung napansin ko mga minamahal. Pag itong si Sara Duterte ay manalo, I am pretty 100 pretty sure na hindi yan magtatrabaho ng maayos. Ang gagawin yan ay gaganti kila PBBM. To be exact, mga minamahal. Yun talaga yung nakikita ko. Gaganti siya sa administrasyon ni President Marcos. Dahil nga, sa tingin nila, ay ginigipit daw sila. Yun, mga minamahal. Gaganti yan si Sara Duterte. Hindi yan magtatrabaho. Gaganti yan. Sa loob ng 6 na taon, papahirapan niya si Marcos. So, she also acknowledged that INC contribution to promoting good citizenship and compliance with government initiatives. The Vice President hopes for the continued partnership between the INC and the government to advance various programs. See, mga minamahal, continue to partnership between the INC and the government Continue partnership sa good governance. Pero kung sa'yo, wag. Kapag sa good governance, pwede silang mag-continue. Pero kung sa'yo, wag ganon. Hindi, ang pangit nun. Pag ikaw, wag. Hindi. Nakakaloka mga minamahal kung ikaw lang din ang ipapartner. So, grabe, no? Mga minamahal, dinamay mo pa yung mga kapatiran ng dahil lang sa political will mo. Nakakahiya ka. Dinamay mo pa yung INC na nananahimik dahil sa political will mo, dahil sa political career mo, 'di ba? Dahil sa kagustuhan mo, idadamay mo. Pero nararespeto ko ang INC kung ano yung magiging desisyon nila in the next year, 'di ba? Kung ano yung magiging desisyon nila dito kay Sara, nirerespeto natin yan. Pero, madami din naman kasi mga INC, mga minamahal. Ang kilala ko, na syempre, pag boboto ka, hindi naman si Manalo titingin dyan sa likod mo. Ikaw pa din yung magdedesisyon. Kumbaga, ginaguide ka lang nila. At kung ano man yung magiging desisyon ng kataasan, ito na nga, ng mga kapatiran. Kasi may mga research team yan sila, mga minamahal. May mga research team yung mga yan. So, kung, mga minamahal kung ano yung magiging desisyon nila, hindi po pwede tayong yung magbalabag ng ano natin. Hindi, kasi yan yung opinion nila. So, irerespeto natin yan. And, 100% sure naman ako, mga minamahal, itatak nyo sa mga kokote ninyo na hindi yan i-endorso ng INC si Sara Duterte, lalo pat sa mga issue ngayon. Siguro noon, in-endorso kasi hindi pa alam yung issue. Eh ngayon, nakilala na, 'di ba? See? Nakilala na, nakita na yung tunay niyang ugali. Nakita na yung yung tinatago niyang true colors. Wala yan. Malabo na yan makakakuha ng endorsement. Kumbaga magpapa-itching-itching na lang yan dyan si Sara Duterte. 'Di ba? So anyway, grabe. Yun po, mga minamahal. So, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.